Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay panibago na namang online loan application ang ating re-reviewin. Tara, samahan niyo kung alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Ngayong araw nga ay isa na namang bagong online loan application ang ating re-reviewin. Madalas ko nakikita ang ads nito at may mga nagko-comment at nagme-message na reviewin ko daw ito dahil may mga nakita akong comments na mababa daw ang interest nitong online loan application na ito. At syempre, ito naman talaga ang goal ng ating pagre-review, yung humanap ng legit na online loan application na mababa ang interest at makatutulong talaga sa oras ng kagipitan. Itong online loan application na ito ay fast approval daw dahil in just 1 minute ay malalaman mo na kung approve ka ba o hindi sa pag-apply. Ito din ay SEC-registered pero syempre, hindi lahat ng SEC-registered ay legit at totoong makakatulong sa atin sa oras ng kagipitan. Kaya nga, tignan natin at alamin natin kung ano ba talaga or totoo ba talaga ang ipinapakita nito sa kanilang ads. Dito sa ating review ay hindi lang natin alamin kung mababa ang interest, kung magkano ang ating pwedeng ma-loan sa kanila at kung magkano na lang ba talaga yung makukuha natin sa ating ilo-loan na amount. Bukod dyan ay tuturuan ko rin kayo ng step-by-step procedures kung paano ba mag-loan at syempre kung ano ba yung mga personal information na ibibigay or i-share natin sa kanila. Lalo na ngayon, napakahirap magtiwala dahil marami nang naloko ang mga online loan application na yan. Kaya huwag mo nang hayaang maging isa ka pa sa kanila. Kaya tama ang ginagawa mo na nanonood ka ng ganitong klase ng review para at least bago ka sumubok, bago mo ibigay ang iyong personal information, ay makakasiguro ka muna na legit talaga ang OLA na balak mong pagloanan. At kung desidido ka na talagang mag-loan, syempre, siguraduhin mo lang i-limit sa 3 hanggang 5 contacts ang nasa phone book ng iyong cellphone para at least kung mag-message yung mga agent ng OLA ay hindi lahat masenda ng messages yung nasa phone book mo. Ang online loan application nga pala na re-reviewin natin ngayong araw ay walang iba kundi ang Happy Cash. Magiging happy nga kaya tayo sa magiging resulta ng ating pag-a-apply dito sa online loan application na ito o hindi? Hangad ko ay maging happy kayong lahat, kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin. Dito nga sa Happy Cash ay high limit and fast process daw dahil pwede kang mag-loan ng up to 25,000 pesos. At pwede mong bayaran ng 2 months or 3 months. At nandito na nga tayo sa kanilang homepage at nakalagay dito na available amount is up to 25,000 pesos. At napakababa ng interest na 0.2% per day. At long period or yung loan term is up to 180 days. At fast process, kagaya nga ng sinabi ko kanina. Kanina sabi ko 1 minute lang, pero dito nakalagay 3 minutes. And i-borrow na agad natin yan. So, syempre, para makapag-register tayo or makapag-login tayo is kailangan natin ilagay ang ating phone number para makapag-send sila ng verification code. And after nating makapag-register ay dito na agad tayo sa mga sasagutan natin. So dito sa OLA na ito ay may 4 steps tayo na kailangang sagutan. At una na nga dyan ay ang personal information. Sa mga nakaraan nating ni-review ay ang mga nauuna na is yung ID na agad. Pero dito, personal information ang mauuna ulit. So, kailangang ibigay natin dito is yung purpose of loan, kung para saan ba natin yan gagamitin. Educational level, kung ano bang natapos mo. Number of credit cards, kung wala kang credit card, 0 lang ilagay mo dito. And then, province, complete home address, personal email. Yung email address na ibibigay natin, siguraduhin natin na active at nakaka-receive ng messages. At sa purpose ng loan, ito yung mga pwede mong pagpilian. Napakarami. Pwede ang business startup, business development, business trip, other business use, emergency, medical, education, travel, general expenses, others,
internet and cable, at marami pang iba. So, pili na lang kayo dyan kung para saan nyo ba talaga gagamitin yung ilo-loan ninyo. At susunod nga is, second step na agad tayo. So, dito na agad tayo sa work information. Siyempre, itatanong dyan kung ano bang trabaho mo, occupation mo, monthly income, payroll period, at pay days. At dito naman sa occupation, ito yung mga pwede nating pagpilian. So, pwede dito ang unemployed kahit walang trabaho. Pwede rin ang student. Pwede rin ang professional specialist, self-employed, staff, factory worker, director or manager, contract employee, pwede rin ang government employee, ang pensioner or yung retired, pwede rin ang housewife at others. At third step na agad tayo, napakabilis lang ng application natin. So, dito na agad tayo sa contact reference. So, dito sa OLA na ito, kailangan mo lang magbigay ng 3 contact reference. Unlike sa ibang mga na-review na natin, madalas is 5 contact reference ang kailangan nating ibigay. So, dito, ilalagay pa rin natin syempre yung relationship natin, kung kaano-ano ba natin yung contact reference na ibinigay natin, tapos yung kanyang pangalan, and then yung phone number niya. So, dito, hindi ka na mamimili sa iyong phone book. So, ilalagay mo lang talaga, itatype mo lang talaga dito yung contact name at contact number nung contact reference na inilagay mo. And syempre, lagi kong sinasabi na dapat alam nung contact reference or nung taong pinili mo na maging contact reference na ginamit mo siya as contact reference sa iyong paglo-loan. Para at least kung tumawag man yung mga agent ng OLA or mag-message, ay hindi na sila magulat na may tatawag sa kanila. At last part na tayo, dito na tayo sa identification information. So dito is pipili or magbibigay na tayo ng ID natin. So dito ang mga recommended ID type is PRC, SSS ID, UMID, Postal ID at passport. So pag wala pa dun sa mga binanggit ko yung available na ID na meron ka is pwede rin naman ang driver's license, national ID, pag-ibig at TIN ID. At after mo makapili ng ID ay meron din ditong facial verification. Kagandahan lang pag meron yung OLA ng facial verification, makakasiguro talaga sila na ikaw talaga yung naglo-loan at hindi lang nagamit yung ID mo sa paglo-loan. At dito ngay wala silang hininging disbursement method or yung kung bank or e-wallet mo ba marireceive yung amount na niloan mo. Kasi dito na agad nakalagay, ang sumunod na nakalagay is credit evaluation na. And dito nakalagay, under review na daw, giving a 5-star will increase your approval rate. So kaya nga madalas, yung mga online loan application is napakataas ng mga ratings na nakikita natin. Tapos ang ending is hindi naman talaga legit or napakalaki ng makakaltas dun sa niloan mo na pera. Kasi nga may mga OLA na gusto nila magbigay ka na ng ratings kahit hindi ka pa naman na-approve. So yun yung ginagawa nilang technique para mas tumaas yung kanilang rating. So dito sabi niya, 1 minute lang daw is malalaman mo na kung approve ka ba o hindi sa in-applyan mo. At dito nga is napakabilis mo ang malalaman kung approve ka or hindi dahil ang bilis kong hindi na-approve dito sa online loan application na ito. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit hindi ako na-approve. Kaya pala nagtataka rin ako kanina bakit walang disbursement method na hiningi or walang bank or e-wallet na hiningi sa akin kanina. Pero syempre, kahit hindi ako na-approve dito, marami na akong nakita na na-approve at ito yung sample loan details na nakita ko. So dito, pag halimbawa ang loan amount mo is 1,100 pesos, is ang repayment amount mo is mahati sa 3 beses. So legit naman siya na hindi 7 days. At halimbawa yung 1,100, ang first repayment mo is 482 pesos. Ang second repayment mo naman is 482 pesos pa rin. At yung third repayment po naman is 482 pesos pa rin. Kung kukumputin natin ang total ng lahat ng ito, nahati sa 3 yung pagbabayad at 3 months talaga siya na babayaran. So, ang total nito ay 1,446. So, yun yung total na babayaran mo dun sa 1,100 na niloan mo. So, ang naging interest
netong niloan mo na 1-1 is 346 pesos. Hindi na siya ganun kataas kung iisipin kasi nga, hindi siya 7 days at mahati siya sa 3 bayaran. At ang kagandahan lang dito, equally divided yung 3 terms na binigay sa'yo. So yung 482 na 3 beses ka magbabayad ng 482 at ang total nga is 1,446. At syempre, bukod sa naghanap tayo ng loan details nito is chinek din natin yung mga review ng mga nakapag-try na dito sa OLA na ito. At eto nga yung mga review na, ilan sa mga review na nabasa natin. Sabi niya dito, this is really a happy apps. The interest is very low. First time to apply, although the time frame is 2 weeks, but it helped a lot. Thank you so much. So, nire-recommend niya itong online loan application na ito. At sabi naman nitong isa, the best of the best, Ola, they only charge 20 pesos for my 4,000 pesos loan. And my 15 days interest is only 200 pesos. So, magaganda yung mga nababasa natin. And ito pa yung isa. Sabi naman netong isa, I got approved, I've been scammed by them. Thankfully, I calculated it. They gave me 5,200 credit, but the interest and charges for 14 days is 8%. Medyo malaki ha. For 28 days, it's gonna be 16%. So ito medyo negative ang naging comment neto. Siyempre, di ba lahat naman tayo pag nag-try tayong mag-loan is iba-iba ang nagiging experience natin. And ito pa yung panghuli. After completing the details being asked, it says it will only take a minute to 3 minutes to get the result, but the loading process just stop loading at 95%. Then finish for a positive review. So gusto nila, kumbaga binibitin nila yung percentage ng approval mo and para mapilitan ka na mag-review sa kanila ng 5 stars. And ayan nga po, no, pinagbigay na po ako ng sample loan details, nagpakita ako ng sample loan details, pero iba-iba po tayo ng situation kada magta-try tayo sa mga online loan application. Merong mga nakaka-experience ng positive at meron din naman talagang nakaka-experience ng negative. Kaya naman, ang desisyon ay lagi kong iniiwan sa inyo kung itutuloy nyo pa rin talaga ang paglo-loan sa OLA na ito. At dito na nga natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!